Ang nakaraan, isinama na ni Anton ang kanyang ate Sofia sa ilalim na bahagi ng mansyon. Hindi makapaniwala si Sofia sa mga nakita niya at mga sinasabi ni Anton tungkol dito. Coffin table. Pinahihiga ang babaeng iaalay para sa powers at younger looks. Ito na ba ang gallery ng mga De Aragon? Grabe ang lahi ni Papa, kakaiba. Oh, ito na yun ate. Maski ako namangha rin. Pero creepy pa rin. Siya si Senyora Rosal. Siya ang nagpapakita sa'yo at dating may-ari ng De Aragon Mansion. Great-great-grandmother siya ni Daddy. Ang ganda niya, nagawa pa talaga siyang ipagpalit sa maid nila. Hindi natin alam ang totoong kwento sa likod ng lahat. Ewan ba ang mga lalaki di marunong makontento? Well, hindi ko masasagot ate. For me, one-man woman lang ako. Sure yan ha? Sana wag na po kayong magpakita. Ate Sofia, meet Sofia, the illegitimate daughter of Don Alejandro. According to my research, she was the last person taken by the mirror. Ate, bakit? Hawig nga kayo parang si mami nung dalaga pa. Ewan ba parang may puwersa akong nararamdaman sa portrait na ito basta parang may humihila. Nabigla ka lang kasi nga hawig kayo. Siya ang asawa ni Senyora Rosal, ang tatay ni Sofia. Halatang chick boy no? Naman, pero ang nakita niya sa nanay ni Sofia at iniwan niya sila, senyora. Hindi natin alam, baka multuhin din ako ni Senyora. Mahirap na. Takot ka no? Marupok lang talaga si Don Alejandro. Ito namang nanay ni Sofia di rin nag-iisip. That's love. Kahit bawal, kahit may nasasaktan, nagmahal eh. Ito ang magkapatid na Sabel at Anton, anak ni Senyor Rosal at Don Alejandro. Kapangalan mo pala ang anak ni Lolo Alejandro. Pansin ko nga parehas kaming gwapo, di ba? Ate, saan ka punta? Wait. Anong nasa likod ng pinto? Kwarto uli? Palagay ko hindi. Isip ko lang baka yung mysterious mirror ang nakatago dyan. Ate, don't you dare. Halika na, bumalik na tayo sa mansion. Matagal nang itinago ang misteryosong salamin sa isang lihim na silid, isang salaming puno ng mga lihim at kadilimang hindi maipaliwanag. Ginawa nila ang lahat upang walang sino man ang makahanap nito, lalo na ang mga magkapatid na maaaring muling mabiktima ng sumpa nito. Ngunit hindi nila alam, may mga bagay na kahit itago ng matagal ay marunong pa ring bumalik. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting bumukas ang pinto ng silid, isang malamig na hangin ang sumalubong, habang ang salamin ay tila muling nagising mula sa mahabang paghihintay. Parang may hinihintay ito, parang may panibagong taong handang hilahin papunta sa mundong nasa likod ng salamin, at sa pagkakataong ito, hindi na ito maghihintay ng matagal para makakuha muli ng biktima.